Sa previous episode, napag-alaman natin na sa mundong ito ay nagkakaroon ng peking paligsahan ang mga grupo ng Keepers laban sa mga Fighters, tuwing linggo nila itong ginagawa para magbigay ng aliw sa mga tao habang ipinapakita nilang inililigtas nila ang mundo. Kaso lang, sawa na ang mga Fighters sa peking pagtatanghal na ito at gusto na nilang kumalas at tapusin na ang ganitong katarantaduhan, dahil dito gumawa ng hakbang ang iba para makagawa ng paraan para makaalis at ganap na mawala na ang ganitong paligsahan. Subalit di nagtagumpay ang mga ito at humantong lamang sa tuluyan na pagkamatay nila, pero di pa rin nawalan ng pag-asa ang iba na balang araw ay matatapos na ang pakitang tao na pagtatanghal na ito at magkaroon ng kalayaan ang halimaw at mga tao. At sa pagpapatuloy, ang mga kalahok ay talagang pagod na at nagpasya si Angelica na sumuko. Handa siyang lumaban sa mga halimaw ngunit wala siyang ideya na haharapin din nila ang mga baliw na Rangers at si Angelica ay kinabahan, na baka pagdaanan nila muli ito sa loob ng 2 pang araw. Sinabi ni Kai sa mga mahina na sumuko na lang, at hinangaan ni Sakurama ang kanyang lakas ng loob at umaasa si Sakurama na magtulungan silang muli para matupad ang kanilang mga pangarap. Nagagalit si Eden nang napagtanto niya kung gaano nakakatakot ang maliit na batang babae at ipinahayag niya na hindi siya susuko dahil hindi siya mahina. Umalis siya kasama ang maliit na kaibigan para maghanda ng estratehiya para sa susunod na araw, at ipinaliwanag ng iba na palagi silang magkasama dahil sila ay magkaibigan mula pagkabata at hindi maganda ang kalagayan ng Pink Squad dahil napagtanto ng kapareha ni Ren na hindi siya sapat na malakas at nagkulong sa training room para mag-ensayo. Masama ang sitwasyon dahil malinaw na wala talagang balak ang mga ranked rangers na papasa sila, biglang natakot si Dee nang makita niyang naglalakad lang si Just, kaya tumakbo siya papunta sa kanya at sinabing mag-e-ensayo siya. Gusto sana siyang kausapin ni Z pero nagmamadali si Dee at natagpuan ni Dee si X na naglalaro sa mga tubo at ibinalik siya sa kanyang closet. Pumunta si Dee kay Z na gustong malaman kung bakit sumali siya sa Rangers at tinanong ito ni Z dahil napansin niyang may kakaiba. Ang Sakurama na nagsasalita tungkol sa pakikipagkasundo sa mga halimaw at ang Sakurama na nakita niya sa eksaminasyon ay magkaibang tao. Gusto ni Z malaman kung sino ang tunay na Sakurama at ang pag-alam sa tunay na pinaniniwalaan ni Sakurama ang tanging paraan para makipagtulungan siya sa kanya. Pagkatapos ay nakita natin ang nangyari pagkatapos ng eksaminasyon. Tumanggi si Toita na huminto dahil nag-e-enjoy siya at hiniling na mag-double extra overtime sila. Nabigla si Kai nang sabihin ni Sakurama na isang team sila at hindi niya basta-basta papayagan na atakihin ni Toita ang kanyang kasamahan. Tinawag iyon ni Toita na isang maling akala, ngunit pinutol siya ni Z at itinuro na ang susi ay nasa likod ni Toita sa ilalim ng kanyang belt, gayunpaman bago sila makagawa ng anumang bagay ay dumating si Wei para ipaalala na tapos na ang eksaminasyon para sa araw na iyon. Iniisip ni Dee kung paano sinabi ni Toita na ang pagiging team nila ay isang maling akala, na-realize niya na iisa lang ang susi at nagtataka si Dee kung talagang ito ay laban sa pagitan ng 2 tao mula sa parehong squad, ang tunay na kalikasan ng eksaminasyon na ito ay nangangahulugang alinman sa kanya o si Kai ay kailangang mabigo. Sa iisang susi ay nangangako si Dee na para sa kapakanan ng mga halimaw, kailangan niyang tapusin ang pangarap ni Kai at sa kwarto ni Dee ay dumating ang repair guy para tingnan ang ipinagawa ni Dee, na pagpasyahan niyang kailangang palitan ang pinto ng closet. Nabigla siya nang makakita ng isang babae doon at inatake siya ni X, ipinagtanggol niya ang sarili pero nagtaka kung bakit may babae doon at sinabihan niya ito na huwag lumaban at natakot si X na baka patayin siya, nagulat siya nang sinabi ng repair guy na papayagan niya siyang makatakas basta't mananatili siyang tahimik. Natatakot si X na niloloko siya subalit ipinaliwanag ng repair guy na ayaw lang talaga niyang makipaglaban, alam niyang ayaw din siyang masaktan ni X at ayaw din niyang masaktan ito at pabalik kay D. Sinabi niya kay Z ang kwento ni Sakurama tungkol sa pagkakaligtas sa kanya ng Blue Ranger at kung paano nito ginustong maging Ranger. Ngunit gusto pa rin ni Z marinig ang tungkol sa Boss Monster. Ngunit sinabi lang ni D na hindi niya masyadong natatandaan at ibinunyag ni Z na may away siya sa isang boss monster dahil pinatay nito ang kanyang nakatatandang kapatid, isang ranger ang kapatid niya kaso mas marahas ang boss monsters kaysa sa mga dusters at hindi nagkaroon ng laban ang kapatid niya laban sa kanila. Wala rin magawa si Z kundi panoorin ang pagyurak sa kanyang kapatid. Iba na si Z ngayon kaya't nangangako siyang maghihiganti at alam ni D kung gaano kalakas ang puot ng paghihiganti kaya nagpasya siyang pigilan si Z sa lalong madaling panahon.
Sinubukan ito ni D sa pamamagitan ng pagpapaalala kay Z na malamang na napatay na ng mga keepers ang boss monster na hinahanap niya. Ipinapaliwanag ni Z na hindi niya pa nakikita ang hinahanap niya sa Sunday Showdown dahil mga walang kakayahan na monsters lang ang lumalabas doon. Nabigla si D nang sabihin ni Z na namatay ang kanyang kapatid 4 na taon na ang nakakaraan. Hindi ito makatwiran kay D dahil ang lahat ng tunay na boss monsters ay napaslang ng mga keepers 13 taon na ang nakakalipas. Nakakatakot ito kay D habang iniisip niya kung may boss monster pa na nabubuhay at nagtatanong siya kung may alam si X tungkol dito. Pabalik kay X, sinabi ng maintenance guy na kailangan nilang makahanap ng paraan para makalabas siya ng walang labanan. Napanganga si X sa kabaitan niya kaso natakot siya nang barilin ang maintenance guy. Nabigla si X nang makita ang boss monster na si Lord Patrola at nagtataka siya kung ano ang ginagawa nito doon. Ipinaliwanag ni Patrola na tumugon lang siya sa distress signal na ipinadala niya sa pamamagitan ng mga tubo, ngunit sinabi ni X na humihingi lang siya ng ligtas na ruta para makatakas. Naiinis si Patrola sa kanyang pagkadismaya kaya binago ni X ang kanyang tono upang ipakita na siya ay pinarangalan sa presensya nito. Nakita ni Patrola ang panginginig niya kaya inihayag niya na nais niya ng isang mapayapang mundo na walang karahasan. Alam ni X kung gaano nakakatakot si Patrola kaya't iniisip niyang dapat makawala si D sa kanyang pagkukunwari at makatakas agad at kung hindi ay nasa panganib din siya. Sa huli ay nakita natin na bumalik si D sa kanyang kwarto at iniisip kung paano siya makakaligtas kung mabigo si Z. Iniisip niya kung paano nakikipaglaban si Z para sa kanyang kapatid, pero si D ay talagang masama pa rin at napatawa. Naisip ni D na sana makita niya ang reaksyon ni Z kapag siya'y tinatraidor sa huling sandali. Hindi niya napansin na pinalitan na si X ng maintenance guy sa kanyang closet at inisip lang niyang tahimik ito. Kinabukasan ay nainis si D dahil huli na naman si Z sa eksaminasyon at napansin niya na may 2 kalahok na nag-uusap ng lihim. Biglang bumagsak si Kuma sa harap niya at nagulat si D nang lumabas mula sa kung saan ang Blue Monster actor. Sinabi nito na huwag mag-alala dahil ayon sa mga patakaran, ang mga monster actors na nakuha na ang kanilang susi ay hindi na maaaring lumaban at ipinaliwanag niya na natalo siya dahil sa teamwork ng mga Blue participants. Wala pang taon na lahat ng squad ay may miyembrong nakapasa sa eksaminasyon kaso iniisip niya na baka ito na ang taon na iyon. Inakala niya na iniwan na si Sakurama ng kanyang kapareha, pero tiniyak ni Sakurama na darating din si Tai at masaya siya at pinapaalala niya kay Sakurama na kung hindi sila magtulungan ng kanyang kasamahan, wala silang tsansa na talunin ang monster actor. Inihayag ni Sakurama na alam na niya ang tunay na kalikasan ng eksaminasyon at malupit na gusto lang nilang sirain ng mga kalahok ang isa't isa. Nagtataka si Ayumi kung nagdadalawang isip si Sakurama na labanan si Zai at kung magkaibigan ba sila. Nainsulto si Sakurama sa pag-iisip na iyon at ipinahayag ang kanyang plano na magtago pagkatapos nilang magtulungan para talunin si Toita. Sinabi ni Sakurama na hindi siya tulad ng ibang kalahok na gustong magpanggap na mga kaalyado ng katarungan. Siya ay desperado at nag-iisang nakikipaglaban na nakataya ang buhay. Alam ni D na ang kanyang mga aksyon ay direktang makakaapekto sa kinabukasan ng mga halimaw at walang paraan na titigil siya dahil lang sa simpatiya. Nagpa siya si Ayumi na bigyan siya ng pahiwatig at ipinahayag ang lokasyon ni Toita. Dumating si D at nakita si Z na nakikipaglaban na kay Toita kaya't pinapaalala niya sa kanyang kasamahan na hindi niya kayang manalo mag-isa. Hindi siya pinansin ni Z at nakita nila na ang ibang kalahok ay nakikipaglaban din kay Toita. Nakuha ni Z ang susi mula kay Toita at ipinahayag ng ibang kalahok na 3 na lang ang natitira. Nagtanong si Sakurama kung ano ang nangyayari kaya't ipinahayag ni Z na alam niya na ang eksaminasyon ay isang labanan ng mga susi sa loob ng parehong squad. Dahil dito ay nakipag-team up si Z sa isang miyembro mula sa bawat isa sa ibang squads at maghihiwalay na siya kay Sakurama. Tinawag ni Sakurama si Z na duwag, pero ipinaliwanag ni Toita na ito ang buong punto ng eksaminasyon at hindi maaaring matalo ang Rangers sa mga halimaw kahit minsan at kung mangyayari iyon, magtatapos ang sangkatauhan kaya't hindi nagpipigil ang Rangers at ipinapadala nila ang Dragon Keepers sa harap. Sila ang 5 pinakamalakas na miyembro mula sa bawat squadron at gagawin nila ang lahat upang makamit ang kanilang layunin. Nagbigay ng babala si Ayumi kay Sakurama na ang mga lalaki sa paligid niya ay mas desperado kaysa sa inaakala niya. Pumunta si Sakurama upang makita ang iba pang iniwan na miyembro at napagtanto ni Angel na siya ay pabigat lamang sa kanyang kasamahan.
Nagulat si Yamato nang ipahayag ni Angel na hindi mapapatawad ang kanyang pagtataksil at nagagalit din si Sakurama at sumasang-ayon na hindi mapapatawad ang pagtataksil. Hindi mahalaga kay Sakurama kung ipokrito siya at iniisip niyang okay lang na pagtataksilan niya si Z pero nagkasala si Z kung pagtataksilan siya nito. Biglang pinapaalala ni Angel na pwede nilang kunin ang mga susi na nakuha na, kaya nagpa siya silang mag-team up at pumunta si Sakurama para kunin si Kuma na hindi pa rin gumagalaw mula sa kanyang lugar sa sahig. Pero iniisip ni Kuma na walang silbi ito dahil ang 5 na nag-team up ay may pinakamataas na score sa training period at kahit mag-team up sila laban sa kanila, wala silang tsansa na manalo at sinubukan ni Sakurama na palakasin ang loob ni Kuma sa pamamagitan ng pagpapaalala na isang beses lang siya natalo, pero nagalit si Kuma. Lubos na sumuko si Kuma sa buhay at tinanong kung ano ang alam ni Sakurama tungkol sa pagkatalo. Iniisip ni Kuma kung paano siya trinaydor ng kanyang pinakamalapit na kaibigan mula pagkabata at sinuntok niya si Sakurama sa mukha. Nagulat si Kuma nang magsimulang maghilom si Sakurama at sinabi niyang walang nakakaalam kung ano ang pakiramdam ng pagkatalo higit sa kanya. Ipinahayag ni Sakurama na dapat silang magtulungan bilang mga mahina kaya pumayag si Kuma. In-inform ni Justice si Sakurama na ang ibang grupo ay pumasok na sa kanilang ika-4 na laban, napagtanto niyang si Sukiri na lang ang natitira kaya pinuntahan nila ito. Itinuro ni Sukiri na 3 lang sila at ang ibang team ay may 5 miyembro at iniisip niyang magiging ayos lang sila dahil kasama nila si Sakurama. Napansin ni Sukiri na kumikilos ng kakaiba si Sakurama at ang kanyang pag-iingat sa kanya kanina ay nagpapalungkot sa kanya. Humingi ng paumanhin si Sakurama at magalang na hiningi ang susi pero tumanggi si Sekiri kaya wala silang magawa kundi barilin siya. Walang epekto ito kay Sekiri pero humanga si Sakurama nang lumabas mula sa pagtatago si Kuma at direktang tinamaan si Sekiri. Sa gulat ng lahat ay nagawang harangin ni Sekiri ang atake at ang kanyang kalasag ay nagprotekta sa kanya mula sa anumang pinsala. May 5 minuto na lang bago matapos ang ikalawang araw pero wala pa ring epekto ang kanilang mga atake kay Sekiri at siya ay nababagot na. Nagdesisyon si Suzaki na ibaba ang kanyang kalasag kaya inisip ng team na ito na ang kanilang pagkakataon para kunin ang susi. Madaling naiwasan ni Sekiri ang kanilang atake at diretsyong pumunta kay Yamato. Napansin ni Sekiri na nagtatago si Yamato sa likod ng lahat at sinabi na ang kasamahan nito ay nagsalita ng masama tungkol sa kanya. Sinabi nito na siya ay duwag at mahina, hindi angkop na maging bayani ng katarungan at dumipense si Sakurama at ipinaliwanag na napagtanto niya ang isang bagay, malinaw na sa kanya na kahit sino ay maaaring maging bayani kahit sila ay masamang tao. Inabot ni Suzaki ang isang bagay na ikinatakot ng lahat para sa buhay ni Sakurama, pero inilabas lang niya ang susi at dahil sa sinabi ni Sakurama ay nagpa siya si Sekiri na ibigay na lang ito sa kanila. Iniisip niyang mas interesante kung ang isang tulad ni Yamato ay magiging Dragon Keeper. Gusto malaman ni Sekiri kung ano ang gagawin nila pagkatapos nilang maging opisyal na Rangers pero hindi pa sigurado ang mga ito. Nagulat ang lahat ng ipahayag ni Sakurama na hahangarin niyang makamit ang dominasyon ng mundo. Ipinaliwanag ni Sekiri na susuportahan niya sila pagkatapos niyang umalis. Nagulat ang lahat nang malaman na alam ni Sekiri na si Sakurama ay talagang si Fighter D. Iniisip niya na 4 na lang ang natitira at nagpasalamat si Yamato kay Sakurama sa pagtulong na makuha ang susi, pero ipinunto ni Sakurama na hindi pa natatapos ang kanilang trabaho. Kailangan nilang kunin ang iba pang mga susi at ipinaliwanag niya na kumikilos sila bilang mga halimaw ngayon, halos tapos na ang oras kaya magsisimula ang tunay na laban kinabukasan at biglang lumitaw ang ibang team at kinuha lang ang susi mula kay Yamato. Galit na galit si Sakurama at nagpunta para umatake pero pinigilan siya. Itinuro ni Angelica na ang layunin ng eksaminasyon ay paghihiwalayin ang mga nararapat sa taas mula sa mga nasa baba at ang mga umaasa sa mga himala tulad nila ay walang kinabukasan. Biglang nag-alarm na hudyat ng pagtatapos ng eksaminasyon sa araw na iyon at idineklara na ang kanilang team ang nanalo. Sa ibang lugar, tinapos ni Patroller ang isang Ranger at idineklara na dapat niyang bigyan ng kaligtasan ang lahat ng Rangers. Umalis siya kasama si X pero nakita ni Yumi ang lahat ng pangyayari. Kaso dito muna matatapos ang ating recap. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.